Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino sa mang sulok ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Para sa hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman at paki-like and share. At kung meron kayong masasabi sa video ito, paki-comment at pag-usapan natin sa comment section para naman tayo magsama-sama panghabang buhay. Paki-hit ng notification bell at tayo magsama-sama forever. Okay, nandito na ang balita. Aming unexpected guest sapagkat hindi tuloy ang Quadcom bukas, Nelson. Minabuti po na dito na muna siya pumunta. Kasi nga ay unexpected din na hindi pala matutuloy bukas di ba? Sabi niya, parang Nakaka-frustrate. Linggo pa pala dito. Excited na ako dumalo doon Oo. Nako. Ito na po ang ating makakasama sa loob ng studio. Hindi po namin na-expect na makakasama namin Attorney Sal Panelo. Attorney Sal, masayang hapon po sa inyo. Magandang hapon sa inyong dalawa. Oho. Pwede pa lang phone pats, nandito pa ako. Ang traffic pa naman. Yun na nga po. Pakikwento niya nga po ba, ano bang nangyari at anong nasa ng dating Pangulo? Pangulo Duterte. Ang background muna, di ba, sige po. nag-imbita sila. Tapos dahil nga masyadong short notice nung una, hindi siya nakarating. In fact, ang suggestion ko, gawin nyo kasing 2 weeks notice naman. Kasi for all you know, baka meron siyang previous engagement, hindi makakarating. O kaya naman, may masama pakiramdam. Tapos, tama-tama naman, nung gumanda ng karamdaman niya, katawan, nag-invite ang Senate. Kaya nakarating. Pagkatapos, masama ang loob nila. Opo. Bakit daw pumunta sa Senate, sa kanila hindi. Kako, masyado kayo short notice. Anyway, so nag-imbita na naman sila. Opo. Pero, bago nagsalita si Presidente Duterte na hindi siya attend, ako po'y tinatanong na, sabi ko, kasi ano rin bang ipapayo ko? Sabi ko, una-una, hindi ko pinapayuhan yun. Abogado yun Magaling yun. Pero kung ako tatanungin nyo, hindi na siya dapat umattend. And I gave 4 reasons why. Number 1, it's a waste of time, money. Unang-una ako si Presidente Duterte, hindi naman mayaman yan. Pag pumupunta yan ng Maynila, may interest yan. Merong secure. Dahil entitled siya. Meron siyang staff. O magpapamasahe pa, tapos titira pa rito. Kakain pa. Ilang araw pa. At the same time, waste of time and money din sa taxpayer. Kasi hindi naman kailangan. Bakit hindi kailangan pumunta? Nasabi niya na lahat ang dapat niya sabihin Yun na nga. In fact, pati yung hindi tinatanong sa kanya, sinasagot niya na At sumuko na nga ang mga senador. Sabi niya, hindi ako alis dito. Gusto mo hanggang umaga tayo. Tapusin na natin. Pangatlo ako, kung sa tingin niyo meron siyang kasalanan, bakit pa kayo nag-iimbestiga? Hinusgahan niyo na nga Yun na nga. Bakit di niyo na lang i-file ang kaso? Yun ang mga dahilan ko. Kung sa inyo, kung kayo yan. Kung ako yun. At yun din ang ginawang dahilan ni Presidente. Ano sumulat? Sumulat siya. Di ba? Yun ang nakalagay Lahat na naging dahilan ko para sa kanya, yun din ang naging dahilan niya. Kaya nagkatugma kaming dalawa. Eto na. Ayan. Bakit biglang nagbago? Bakit biglang pupunta na siya? Paano naman hindi? Kung baga, sabi niya nga, masyado na silang makulit Sal. Hindi na sila nakikinig ng katwiran Gusto nila pumunta ako doon. Pagkatapos sasabihin pa takot ako. Di ba nag-press ko siya. I don't give a plank. Sabi niya, pupuntahan ko kayo. Kaya sabi niya, punta ako. Kaya lang, kahapon pa siya nandito, bigla naman kinasil. Tinan mo yung mga... At talagang prepare na siyang pumunta bukas. Kasi nga nandito na siya kahapon pa hindi naman nung nakarating sa kanya. Sabi ni Kong Ace, may nag-text sa aking reporter. Sabi ni Kong Ace, sinagot yung, kasi sabi ko, pagkatapos yung kakong minanduhan siya, mando nga ang ginagawa niya dahil inaasar nyo na ng gusto kinakantyawan nyo. Sinasabi niyo pang takot. Kaya nagpunta na siya, sabi nga ni Presidente Duterte, para matapos na yan, magkaalaman na kami kung anong gusto ba nila at sige, punta na ako. O tapos biglang kinancel din yun. Wala man kayong notisya. Walang sabi na... Ang sabi ng kung is, nagpadala raw sila. Ng notice. Pero kailan nyo pinadala?
Pinadala nyo kanino? At kaninong address? Eh, hindi niya alam eh. Sabi ko, hindi naman sira ulo niya. Pupunta rito na wala naman palang pupuntahan. Kaya, sabi ni Presidente Duterte sa akin, punta tayo bukas. Kahit walang hearing? Kahit walang hearing. Gusto kong malaman bakit kayo nag-cancel. At saka, gawin na natin. Nandito na ako eh. Tapos Ayun nyo ang kung... pinakamaganda. Patapos nyo kung hamunin ng hamunin. Ano nga? So, punta ako. Tsaka, gawin na natin 10 days. Marathon hearing. Di na ako alis dito. So yun po ang breaking news sa Atty. Sal. Kahit yeah. walang pagdinig bukas ng Quadcom, pupunta ang Pangulong Duterte sa Kamara. Oo, pupunta. Sabi niya sa akin, punta tayo bukas. Para sabihin natin sa kanila, ako ready, ako nandito, pinapunta niyo ako, nasaan kayo? At saka kung wala kayo, gawin niyo natin 10 araw, sige, para hindi na ako masyadong magasto, sabi niya. Nako. Paano ito? Kung halimbawa, pagdating niyo bukas nun, wala palang mag-entertain sa inyo. I'm sure meron mag-entertain. Kaya kakausapin lang namin, ano bang gusto niyo? So, patutunayan niyo lang na talagang kayo ay willing na pumunta sa Kamara de Representante. Kaya ang problema, ito namang isang congressman nila doon, yung isa sa mga, ang grammar nakakayamot, yung mahilig magsabi ng with regards. Walang S ang with regard, Congressman. Diyos ko ka naman, paulit-ulit na lang kayong dalawa eh. Anyway, biro mo sabi ba naman, ginawa yan si Presidente Duterte. Talagang nambubudol. Porket cancelled sa kadarating, napakawalang yan talaga. Baliktad. Binabaliktad pa ngayon. Kayo nga nag-cancel eh. Hindi nga alam eh. Yun ang istorya. Nako, matindi ho ito. So ngayon po, ano ang meron pa bang mga gagawing legal na hakbang? Well, kayo po, bilang dating Presidential Legal Advisor po ng Pangulong Digong, Atty. Sal. Kami naghihintay lang, kaya nga pupunta eh. Pero ang sigurong magandang liwanagin natin sa programa nyo, yung mga sinabi niya doon sa Senado na pinipilit nila, binabago nila, they're taking him out of context. Binabago nila yung mga salita niya. Gaya yung sinabi niya. Isa-isahin natin. Una, ano yung sabi niya, binago? Sinabi niya, I have a death squad. Naku! Death squad. Inamin! Ang problema ko sa kanila, hindi nila pinapakinggan ng presidente. Pinapaliwanag niya. In fact, ang una niya sinabi, death squad is being loosely used. Yun dapat yun nabigyan ka na ng warning na yung death squad ginagamit loosely. Kaya nung sinabi niya nga, I have a death squad, he was using it loosely. At pinaliwanag niya kung bakit. Sabi niya, alam niyo, magaling ako mag-intriga. Galing ako sa cyber. Kaya ako naging presidente. Ginagawa ko, iniintrigo ko yung mga kriminal. Kaya nagpapatayan sila. Kaya in that sense, mga death squad ko yan. Kasi hindi na kailangan na yung mga pulis ko ay mang-aresto. Sila na. Tapos kung lalabanan sila ang papatay. Kaya sila mismo ang death squad ko. So ang ibig niyo sabihin dito, hindi tinignan yung konteksto. Hindi niya. Kaya mabuti pa ito si Coco Pimentel. Sabi niya, we have to listen to the entirety ng kanyang sinasabi. Kasi may sasabihin siya, una, babaguhin niya sa pangalawa, tapos babaguhin siya sa pangatlo. Kaya hindi mo malaman kung alin ba doon. Kung ibig sabihin, either nagbibiro yan, or hindi natin siya naiintindihan. Yun ang una. Yung pangalawa, yung sinasabi niya, kasi di ba yung senadora doon, pinagpipilitan niya na, anong sabi niyo, Mr. President? You are assuming full and legal responsibility. Sabi niya, yes. So are you now admitting that you're responsible for the killing of Lian? Hindi sabi ni Presidente, hindi naman po pwede yun. Kasi yung krimen, hindi mo pwedeng i-transfer yung criminal liability sa ibang tao na wala naman siyang kinalaman. Hindi, ba't sabi niyo, legal responsibility. Teka muna, kaya pinaliwanag ngayon ni Presidente. Yung aking assuming responsibility, policy yun. In other words, my policy is war on drugs. So, hindi niya sinabi exactly, pero ang ibig niya sabihin, I'm putting the success or failure of this drug war on my shoulders. If it fails, then ako ang sisihin nyo, walang iba. Inaako ko yung kabiguan ko. Pero sinabi nyo legal responsibility.
mali yung intindi. Ang ibig kong sabihin, palibasa, hindi kasi abogado. Ang ibig sabihin nun, under the Constitution, yung pangunahing tungkulin po ng presidente ay bigyan ng proteksyon at pagsilbihan ng mamamayan. Kasama ho doon na pag may ginawang kalokohan ang mga opisyalis ng gobyerno, mga pulis in connection with the drug war, trabaho niya, tungkulin niya na iusigin yung mga tao. At yun naman ang ginawa niya. Yes. So, yung when sinabi niya ngayos, yung legal responsibility, I did it. Dinimanda ko sila. Nakakonvict nga tayo eh. Oh, ano pa bang gusto niyo? Paano? Pero pinagpipilitan kasi nga gusto nilang siraan ng Presidente Duterte. Yun lang yun. So, well, ang problema kasi sabi nila, hindi namin anya malaman kung kailan seryoso at saka kung kailan nagbibiro ang Pangulong Duterte. At saka yung pinupunto nila, Atty. Sal, na under oath anya yan, hindi anya natin pwedeng sabing nagbibiro ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Whether Atty. it's, Sal. Opo. alam po niya, natatawa ko dun sa argumento. Whether it's under oath or not, you should know whether one is joking or not. In other words, you're under oath na nagjo-joke. Anong mali dun? Di ba? Under oath ako, pero nagbibiro ako. Sabi ko nga doon sa artikulo ko sa Manila Times noong Monday, ano ba ang response doon sa sinabi niyang, yan, mga death squad yan, yung isa, dalawa, tatlo, mga general na yan. Yung mga general, Hindi ba nagtawanan sila mismo, nagtawanan din ang gallery, at ang sabi nila, nagbibiro lang si Presidente. Ibig sabihin, kung matino yung pag-iisip nyo, alam nyo, nagbibiro siya doon. Kasi yung mga susunod niya mga payag, sinasabi niya, ang instruction ko sa kanila, arrestuin nyo, dalhin nyo sa kulungan. Pag naglaban, at nanganganib ang buhay nyo, ayaw kung bangkay kayong darating dito, patayin nyo. Wala rin nung masama doon. Yung sinasabi nila, but he encouraged them to shoot, that is not a crime. Kaya ikaw ang criminal, sabihin ko sa'yo, sige, barilin mo at nang mabaril kita. Is that a crime? It's not a crime. Nako. Excited. Pero talagang frustrated si Presidente Duterte. Hot na hot siya kagabi, tinawagan niya ako eh. Siya, sabi niya, mag-enter ka na ng appearance mo ha. Ikaw ang abogado ko rito, si Derga doon sa'yo, Davao. O talagang laban na tayo. Hindi, nayayamot ako dyan sa isang kongresistang yan eh. Takot daw ako. Sino yun? Sino pa? Si Pagkalanan nyo. Tsaka ang sabi niya, naglulukuhan lang ba tayo dito? Ilang beses namin kayo inimbitahan tapos hindi pala kayo pupunta eh. Yung problema sa kanya, hindi niya iniintindi. Ang unang imbitasyon, ang sabi ni Presidente, may masama ang pakiramdam ko. Bigyan niyo ako ng panahon. After a while, in between the first invitation and the second, nagsalita na siya. Kaya may reason na siya. Ano pa bang gagawin ko dyan? Nagsalita na ako sa inyo. O siguro, kung matuloy man yan at darating siya sa susunod na inireset nila, siguro ang gagawin niya, uulitin niya at paliliwanag niya uli. Sabi ko nga, wala ka nang ginawa kundi magpaliwanag, paulit-ulit na nga eh. Pero talagang ang target nila, ikaw, saka si Inday Sara. Politika lang yan. Makakatulong sa kanilang re-election bid. Di ba? Makakatulong o makakasama? Makakatulong kasi, hindi ba publicity good or bad? It's good. Ang problema, ang publicity nagagalit ang tao, baka hindi sila abutin sa botohan. Parang hindi iboto ng tao, Atty. Sal eh. Sorry na lang sila. Pero if you notice, yung mga miyembro ng Kongreso, mga bagong mukha. Oo nga, mga bata ngayon. Hindi mo napansin? Hindi kilala eh. Kaya this is their opportunity to claim notoriety, not popularity. Kaya gagawa sila ng, yan, yung kaibigan nyo. Yan na. Ay, nako. Pero yung ano naman, yung sa statement ni Colonel Garma, Atty. Sal, yung sinasabing ang nag-utos ukol doon sa reward para doon sa mga pagpatay, anong sagot ng Pangulong Duterte doon? Hindi po ba sinabi niya, nagsisinungaling niya, walang reward? Ba't mga siya magre-reward? Trabaho nila yun. Alam po niyo, ang tanong, bakit nagpumirma ng ganon? Alam niyo, nung umpisa pa lang, sinabi ko na either pre-measure yan o may consideration yan. And I think, totoo nga pala. Bakit? Alam niyo kung nasa si Garma ngayon?
Ayun nga po, nasa US nga raw po eh. Exactly, na-release na. At kasama yung anak na may sakit. Sa tingin ko, yun ang konsiderasyon. I-release ka, tulungan ka namin yung anak mo may sakit. Yun ang reason. Ang problema, bigla namang hinuli ng immigration officer ng US sa utos naman daw ng DOJ. Yun po ang latest ngayon. Siguro, sasabihin ng mga, tinulungan ka na namin. Iba ng ahensya yan. Ibang DOJ na yan, hindi na kami yan. Pero paano kung mag-iba ng linyahan ng testimonya? Ay, di magsasalita na yan. Sigurado. Lalabas na ang totoo. Para nang kay Colonel Grijaldo. Di parang tama pa rin sa pantao ko, Nelson, ano? Di ko halimbawa, kung ako si Colonel Garma, ang sabi ko sa akin, kukunin yung anak ko eh. Di ba? Na ilalayo sa akin, kukunin daw ng DSWD. Tapos yung aking yaman daw ay iimbestigahan mabuti nila. Ang nangyari, sumunod na lang siya kung ano ang gustong sabihin ng mga miyembro ng Quadcom. Di ba? Kaya kawawa naman. Kawawa. At saka napansin natin, di ba, nung nagsasalita siya, binabasa yung affidavit niya, umiiyak siya eh. Which means, hindi ka naman iiyak. Hindi basta iyak lang, attorney. Hindi ka naman maghahagulol kung yun sa kalooban mo. Kaya, anong tawag doon? Tim sa kalooban mo. Pero talagang kontra eh. Parang iba yung damdamin kaysa dun sa message nung binabasa. Kaya nga, ilang beses pinaulit, di ba? Pangalawa, tingnan nyo yung affidavit niya. Sinasabi niya na tinawagan daw siya. Tapos lilika daw ng isang malaking proyekto. Pero tingnan mo yung timeline, hindi pa siya presidente. Hindi pa siya presidente. Kasi May of 2016, ni wala nga siyang sinabi kung nahalal na ba siya o maghahalalan pa lang. Pero May, hindi pa siya nakapanumpa. July. 30 pa eh. July. Bakit ka naman gagawa ng gano'n? That's one. Another thing, nung sinabi niya na nag-create ng task force para yung sinasabi niya kung ano ng mga detalye ron, mapansin mo, doon sa isang paragraph, sabi niya, I was invited to join the task force. But I declined. Tinanggihan ko kasi wala akong karanasan sa ganung uri ng trabaho. Kung wala ka palang karanasan, dati kang police director ng Davao, ibig sabihin, you were not involved. So if you were not involved, paano mo masasabing may nalalaman ka sa mga sinasabi mo ngayon na drug war, may reward and all that? Ibig sabihin, hearsay. At pagdating doon sa mga susunod na paragraph, sabi po sa akin ni Leonardo ganito. Pinarating po sa akin ni Leonardo ganito. Ibig sabihin, talagang puro lang galing sa ibang tao, hindi sa personal na knowledge mo. Kaya, pag yun po yung ginamit mo, kahit sa hukuman, hindi tatayo yun. Kaya hindi ako nag-worry, sinasabi nila na dadali namin sa ICC o didali nyo, it will never stand in court. So yun nga pala, yung punto na yun, sa ICC na sinasabing, well, di ba meron silang complaint doon sa ICC na mukhang ang nangyayari sa Quadcom ay para bagang nagkakaroon ng mga buhay na tao, mga statement para patibayan yung complaint nila sa ICC, attorney. Nakapile na. Pero ang problema ho doon, yung transcript sa Quadcom, kahit na sa Senate, will never validate any claim na may extrajudicial killing. Tingnan nyo, di ba yung lahat ng resource person doon, may unang gagawing affidavit. Tapos magre-retract bago papaguhin na naman. Hindi pa pwede yun. Pwede ba yung ganun? Madalit sabi, hindi ka panipaniwala, hindi credible yung mga pahayag nila doon. So hindi na pwede i-extract yung Hindi, kahit na nga i-present mo yun sa court, hindi bibigyan ng halaga ng hukuman yun. Baka naman iba Hindi ka panipaniwala. Baka ibang pamantayan ng ICC, attorney San, hindi support kumbaga sa mga proper. Kung sa politika. Kaya nga tayo umalis eh. Di ba? Katunayan, ako ang nag-advise yan as Presidential Legal Counsel. In-advise ko na, umalis na ho tayo dyan. Ayun. Attorney San, saglit lang. Hindi muna kayo ng may takabi. Babasa lang kami ng mga reaction. May kinalaman sa ating Vox Populi. Pero ulitin mo muna yung box. Ang ating hong tanong, sa mga nakikinig ng radyo. at saka para kay Attorney San na rin, sa tingin ninyo, natakot ba ang Quadcom sa pagdalo ng Pangulong Duterte sa kanilang pagdinig bukas? Kayo, Attorney San, anong opinion niyo doon? Kaya kinansel? Kaya kinansen? Natakot ba sila o ano? Walang ibang pwedeng conclusion maliban doon eh. Ganun po ba? Kasi sabi nila, dapat yung presidente nga po, nandito na nga. Ba't yun yung ba't kayo umurong? Yun na nga. Saka, even as you, wala silang binanggit. Nakita ko yung letter nila eh. Wala silang binanggit kung bakit kinakancel.
Ayusin daw yung mga ano eh. Anong ayusin? Ayusin daw Mamimili daw ng testigo. Oo. Kailangan daw interviewin. yung betting process daw ata nila, yung mga harap na ano. Ang sabihin mo, maghahanap sila ng testigo para siraan si Presidente. Ngayon wala. Wala pa siguro ngayon. Hindi pa darating. Kaya, Pang kontra.